KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, Assistant Labor Attaché na inakusahan ng sex for fly scandal sa Riyadh tiniyak ang kahandaang humarap sa investigasyon. 1 milyong piso hirit na danyos ng mga pasahero ng sumadsad na Cebu Pacific plane sa Davao International Airport. Emotional distress ang tawag, yung trauma, psychological, ito yung basihan ng claim. Sermon, regalo ni Pinoy sa mga empleyado ng National Irrigation Administration. Paghahanap sa 2 piloto ng bumagsak na eroplano sa Palawan, hindi isusuko ng Air Force. Sa balitang negosyo, budget-friendly tour package inilunsad ng Davao del Norte. At balita sa ibayong dagat, helicopter ho sa relief operation sa India. Sus Mario Josep, nag-crash. 8 ang patay. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Miyerkules na ho ngayon, Hunyo 26, 2013. Ito po ang RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po'y live na live sa DXRC 900 RMN Zamboanga, DXBC 693 RMN Butuan, HP 612 RMN Cebu, at DCCV 684 RMN Tugiganao. Live international via www.rmnnews.com, WRMN New York, USA. At sa lahat pa rin ang ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayanihan. Handang harapin ang Assistant Labor Attaché ng Philippine Overseas Labor Office o POLO sa Riyadh na si Antonio Villafuerte ang lahat ng sinasabing biktima ng sex before flight. Ito ang tiniyak ni Villafuerte kung saan sinabi pa niya na handa niyang sagutin ang lahat ng akusasyon na mga ito pagdating niya sa Pilipinas. Kabilang na dito ang paglanta ng mga Pinay workers na nagpakilala bilang sina Michelle, Annalisa at Angel. Git nito, matitiyak niya sa kanyang sarili na ginampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin, lalo't ang kanyang advokasya lamang anya sa buhay ay walang iba kundi ang makatulong sa ating mga kababayan. Matatanda ang pinarecall si Villafuerte para humarap sa investigating panel ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Labor and Employment. Nabatid na 9 na buwan pa lang ito nanunungkulan sa Riyadh bilang Assistant Labor Attaché. 2 pang dating Pinay Overseas Filipino workers ang dumulog sa Blas Ople Policy Center para magpatulong na magsampa ng kaso sa matauhan ng embahada sa Middle East. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng fact-finding team na binuo ng Department of Labor and Employment ang isyong pagkakasangkot ng ilang labor official sa sinasabing sex for repatriation scheme. Nilinaw na BOPC head at kasamahan natin sa DCXL na si Yusek Susan Toots Ople na hindi po biktima ng sex for flight scheme ng 2 OFW pero nais nilang idulog ang kanilang masamang karanasan sa mga welfare centers naman sa Middle East. Tiniyak ng Malacanang natututukan nila ang kaso isasampa ng 2 OFW. Nakikita naman ng Malacanang na solusyon dito sa ngayon ang paglalagay ng mga babaeng opisyal sa mga welfare center para matyak na mapangalagaan ng husto ang mga naabusong OFWs, lalong-lalo na po ang mga kababaihan. Ang OFW Department muling isusulong sa 16 Congress. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. RMN Report.
Sa gitna ng nabunyag na Sex for Repatriation Scheme ay iginiit ni Senator Manny Villar na dapat magkaroon ng departamento na tututok lang sa mga overseas Filipino workers. Ang nabanggit na panukala ay isinulong ni Villar nitong 15 Congress pero hindi lumusot. Ayon kay Villar, nangako ang kanyang misis na si Senator-elect Cynthia Villar na muli itong ihahain sa papasok na 16 Congress. Paliwanag ni Villar, second priority lamang kasi ng Department of Foreign Affairs at Department of Labor and Employment ang OFWs dahil may mga pangunahing sektor o usapin itong inaasikaso. Narito ang pahayag ni Senator Manny Villar. Ang ginagawa niyan yung kapakanan ng buong labor sector, pati sa local, yung mga union, ganyan. Doon namang foreign relations ay siyempre yung ating relasyon sa ibang bansa. Yun ang pangunahing trabaho niyan. Pangalawa lamang OFW. Sa DOLE, pangalawa lamang OFW. Ang gusto sana natin ay isang departamento na dyan lamang for focus. Hindi ko sinasabi na malulutas lahat ang problema. But at least, yung mga suliranin nila, meron kagad na ang pangunahing layunin ng departamento niya ay doon sa OFW. Yan ang pahayag ni Senator Manny Villar. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak, Arime. Mahigit 100 Pinoy repatriates mula naman sa Middle East darating ngayong araw. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Ad. Kabo ang 100 at 4 na distress OFWs ang dadating sa bansa ngayong araw. 73 sa mga ito ay stranded OFWs mula Jeddah na dadating sa pamamagitan ng tatlong batch ngayong araw. Alas 5 naman mamayang hapon dadating ang 31 distress OFWs mula Syria. Sila ang huling batch ng OFWs na itinawid ng Philippine Embassy sa Damascus patungong Lebanon. Kasama mo sa DFA Joyce Adra, Tatak RM. Humingi ng 1 milyong pisong danyos ang bawat pasahero ng sumadsad na Cebu Pacific Airbus A320 noong June 2. Sa interview ng RMN kay Attorney Robert De Leon, legal counsel ng mga pasahero ng sumadsad na eroplano, nagpadala na sila ng demand letter sa pamunuan ng Cebu Pacific noong nakaraang linggo. The airline should be liable for compensation dun sa damages, injuries na suffer ng mga pasahero. Opo. Pero ito kasi ibang klaseng personal injury. Kasi ito siya, hindi walang physical, walang death. Yes, sir. So, siya, emotional distress ang tawag. Yung trauma, psychological. Ito yung basihan ng claim. Bukod dito, nilinaw ni De Leon na napatunayan na talagang may pagkukulang ang dalawang piloto pero sa kabila nito, wala silang maisasampang criminal liability dahil civil case lamang ito. Ang question is, kaya ba nila ibigay yung mga nasa kanila yon? Opo. And then, kung meron silang counter offer, tapos kung matanggap naman ng mga victims, then si-settle ito, hindi na makakarating sa korte. Una dito hindi sila mag-settle, tapos para sa mga biktima, hindi talaga fair, then baka mapersa sila na ipa-file itong kaso sa korte. Yun din. Kahapon sinuspende ng 6 na buwan ang piloto habang 3 buwan naman ang co-pilot ng eroplano. Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines, Deputy Director na si John Andrews, na hindi nagbigay ng proper instruction ang mga piloto sa mga pasahero na maghanda sa posibleng impact ng kanilang pagbaba. Inirekomenda rin ng CAAP sa pamunuan ng Cebu Pacific na isailalim pa sa masinsinang training ang mga crew nito para maiwasang maulit ang insidente. Sinermonan ng Paulong Noynoy Aquino ang mga empleyado ng National Irrigation Administration sa mismong selebrasyon ito ng 50 taong anibersaryo. Ayon kay Paulong Noy, simula noong 2001, hindi naabot ng NIA ang kanilang irrigation target kung saan malaki naging epekto niyan sa agrikultura ng bansa. Dismayado rin ang Chief Executive sa naging performance ng NIA kung saan wala siya nakikitang pagbabago sa kabila po na halos 3 taon niyang pag-upo sa pwesto. Bukod dito sa report na ipinasa ng tanggapan, makitang noong 2005 abot lamang sa may 10,539 hectares ang napagawa na irigasyon at 56% o katumbasan ng target na 18,883 hectares. Noong 2006 naman, umabot lamang sa 40% ng target ang naabot ng NIA.
habang 66% lamang noong 2009. Iginit din ng Pangulong Noy na mali ang nakasanayan ng mga magsasakang umasa na lamang sa mga pag-ulan kung saan dapat ay may maayos na irigasyon o patubig ang mataniman. Kinumpirma ng Pangulo na isang pribadong kumpanya handang tumulong sa mga proyekto ng NIA pero hindi niya nakikitang kumikilos ang NIA para ho dito. Ang nasabing project ay kinapapalooban ng flood control, irigasyon at pagsusupply ng kuryente sa mga sakahan na walang gagastusin ang gobyerno. Sa kabila ng 2 araw na search and rescue operations, hindi pa rin natatagpuan ang 2 nawawalang piloto ng Philippine Air Force makaraang mag-crash ang sinasakyan nilang OB-10 sa Palawan noong linggo. Ang Philippine Air Force spokesman Colonel Miguel Ernesto Ocol, hindi sila titigil sa paghahanap hanggang sa matagpuan ng 2 piloto na sila Major Jonathan Ibanez at First Lieutenant Abner Trasnacion. Sina Nacion at Ibanez ay parehong kabilang sa 15th Strike Wing base sa Sangli, Cavite. Unang natagpuan ng Lunes ng umaga ang debris ng bumagsak na OV-10 malapit sa Canigaran, Puerto Princesa City. Lumipad ang OV-10 630 at OV-10 139 para sa night flying proficiency test alas 6:37 ng gabi ng linggo. Pero dakong alas 7:30 nang mawalan ng kontak ang aviation tower sa isang OV-10, yung OV-10 630. Nakabalik naman yung isa pang eroplano makalipas ang 53 minutong paglipad nito. RMN Nationwide Report. Insidente sa dating airport sa Cagayan de Oro ay de-demolish. Kasama natin sa balita live, Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Ikinababahala ngayon ng mga residente sa loob at sa paligid ng dating airport sa Cagayan de Oro City ang nakatakda o manong pag-demolish sa kanilang mga bahay na pinakaabot sa kumulang 200 mga bahay ang umano'y maaapektuhan. Ayon sa mga residente, binigyan na lamang umano sila ng 3 buwan na ultimatum upang lisanin ang kanilang mga bahay. Ayon kasi manaw sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, napaalisin na ang mga residente na sa gagamitin na ang dating airport para sa Philippine Air Force. Dahil dito, nahihirapan niya ng mga residente kung saan sila lilipat. Samantala, panayan naman ang lokal na opisyal na lungsod ang mga residente na magkaisa at na ang tulong ng mga bayong opisyal na uupo sa susunod na linggo upang mabigyan sila ng malilipatan. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alwin Saliring, Tatak, RMN. Malacanang nakikisimpatya sa mga naluging mga investor. Kasama natin sa balita si Deo de Guzman. RMN Report. Inamin ng Palasyo ng Malacanang na may mga investors na nalulugi sa patuloy na pagbagsak ng Philippine Stock Exchange Index. Ayon kay Presidential Communications Development and Strategic Planning Office Secretary Ricky Carandanga, nakikisimpatya sila sa mga investors na nalugi pero naniniwalaan niya silang makakabawi din ang mga ito. Sa oras anyang huminto ang sunod-sunod na pagbibenta ng stocks ay magkakaroon ng flight to quality emerging market assets at sa oras na ito ay magbebenepisyo dito ang gobyerno at ang mga investors. Kaugnay niyan ay tiniyak naman ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na patuloy naman ang pagbabantay ng mga economic managers sa pag-usad ng merkado. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Nationwide. RMN News Negosyo. Nilusad po makasama ng tinaguriang Banana Capital Region ng bansa ng Davao del Norte ang budget-friendly tour packages para mahikayat ang mga turistang pumunta sa nilang lugar. Ang Governor Rodolfo del Rosario, layo nitong mapalawak ang promosyon at kampanya para po sa nilang lalawigan na magbibigay na rin ng malaking kita ng kanilang lugar sa halagang 800 piso hanggang 1,500 bawat individual. Ang mga foreign at lokal man pwede nang pumili para maglangoy sa White Beach, okay, makisayaw sa kultura, agrikultura at ekolohiya sa iba't ibang destinasyon. Naniniwala naman ang Provincial Tourism Officer na si Noel Dakiwag na mas madali na ngayon ipakilala ang kanilang mga produkto at serbisyo. RMN News Abroad. Dako tayo, India. Patay ang 8 katao matapos bumagsak at sumabog yung isang rescue helicopter na nagsasagawa ng relief operation sa Gaurikund sa estado ng Uttarakhand. Sa ulat ng Indian Force, kabilang sa nasawi ang 5 crew member ng Russian-made Mi-17 at 3 sibilyan. Nagkaproblema sa makina ang naturang helicopter na naging sanhi ng pagbagsak nito. Libo-libo katao naman ang na-stranded sa pagbaha habang pumalo sa 800 katao ang namatay dahil sa patuloy na pag-ulan dun ho sa bahagi ng India.
Live na live mga kasama mula pa rin sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ngayong umaga ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Miyerkules, June 26, 2013. Sa mga taga Cebu, susunod na po dyan si kasamang attorney Rafael Banyok sa RMN News Diretso Balitang Cebu. Sa number 1 pa rin, himpilan dyan na may audience share na 51.62%. Sa latest survey yan ng KBP RRC Kantar Media nito lamang Pebrero mga kasama. Walang iba kundi ang DYHP 612 RMN Cebu. Number 1 gihapon. Panoorin ho yung naging pagbabalita natin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube mga kasama, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Oberas. Dito pa rin ho sa tahanan na may pinakamaraming number 1. Pinakamaraming himpilan, RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Buong pagsang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin, hatid ng PhilHealth ay tatak alas 7:17 ng umaga. Tatak RMN. Mare, may bago na benefit package ang PhilHealth simula April 1? Totoo yan. Yan ang tinatawag na Primary Care Benefit Package o PCB1. PCB1? Ano namang servisyo na kapaloob dyan, Aber? Aba, napakarami. Kabilang dyan ang konsultasyon, CBC, chest x-ray, urinalysis at marami pang iba. Sino naman ang pwede mag-avail niyan? Lahat ng miyembro ng sponsored, organized group at overseas workers program. Ano pang inaantay natin? Mag-avail na tayo nito. Para sa kumpletong detalye, tumawag sa 441-7442. Hilig ng Pilipino ang kape, pero hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Hanapin ang kapeng may kalidad na gawang Pinoy. James 5-in-1 Coffee Mix. May ginseng, agaricus mushroom at reishi na okay sa inyong kalusugan. James 5-in-1 Coffee. Ito ang paborito ng bayan. Iba ka sa lahat, James. Iba ka talaga. Available in all leading groceries and supermarkets nationwide. Kapag tag-ulan, iba't